Hello, what's up mga katoy? So welcome back for another unboxing video natin. So as you can see, this is the City Toys number 117 Superman Hash, a bootleg copy of Mayfex Superman Hash. So this is the front window of the box, yung side art niya, tsaka yung back niya. Actually, nagbago na ng packaging si City Toys aside from changing the name to avoid the copyright. Tinanggal din nila yung mga art box. So naging plain na lang siya. So tara. Of course, first we have here the standard stand ni City Toys. Here's our first alternate head. Ayan kung nakikita nyo. Meron siyang pula sa mata. Yung laser beam ng mata ni Superman. Ito yung na-control siya ni Poison Ivy. So here's the second alternate head or the bonus head. Actually, magre-release si Authentic Mayfex, Clark Kent. Magre-release sila na merong kasamang ganitong alternate head. So parang ginawa naman ni City Toys. Gumawa siya ng sarili niyang ganito, smiling alternate head ni Superman. For the second DLC accessory, ayan, kung nakikita nyo, dun sa original na Mayfex 117, bukod sa walang alternate head na smiling face si Superman, ang kanyang alternate Batman closed fist with kryptonite ring is kulay blue na Batman hash. Ito, ang ginawa na ni City Toys is color black para sa Batman hash na color black and gray. We have here a pair of closed fist relax. Yan, medyo semi-relax na closed fist. Kasi yung default na closed fist dun sa ating figure, closed fist na yon. Kung i-compare natin, ayan, here's the closed fist, makikita nyo. Tapos ito medyo naka-open ng konti. Pair of open palm hands, ayan, or like throwing something. So here's a pair of a flight posing hand. Actually, pwede rin siyang parang karate chop hand. Pair of relaxed hands. Pwede mo rin siyang gamitin as a grabbing hand. And of course, yung mga vines ni Poison Ivy. Kaya na-control niya, na-manipulate niya si Superman dahil dito. Kung napanood niyo yung original na Batman Hash na animated movie. So let's proceed to the articulation of our figure. Yung kanyang wire sa loob, pares naman na nakakabit. Ayan, makikita nyo pag inangat natin. May mga review or may mga ibang negative comments yung iba dito sa mga nakabili nito kasi kadalasan hindi nasusuksok dito sa left part yung wire. Aside from doon, nagustuhan ko rin yung print ng kanyang symbol of hope. Ayan, sa kanyang cape. Pakaganda. Gusto ko yung pagkakagawa ng kanyang soft goods. Ang symbol of hope din. Yan, sa kanyang dibdib. The S-shield. Yung iba, medyo ayaw nila yung pagkaka-apply ng paint. May issue sila sa bandang baba. Pero yung sa atin, ang ganda rin ng copy na nakuha natin. So, let's continue the articulation. So, for the head, side to side. Looking down. Looking up. Kasama na yung neck articulation doon. Can tilt. Of course, the butterfly joints. Ayan, parang yun na yung maximum niya or pwede pa natin i-max yan. Hindi ko pa siya nalalagyan ng silicone shock oil, but possibly naglagay na sila dito ng factory lube kung naglalagay man sa City Toys nun. Pero parang tingin ko hindi kasi yung mga nabili kong ibang City Toys wala naman, tsaka squeaky. This one is a little bit not too loose and not too tight. I mean, ayan, may mga awang lang siya. Kung makikita nyo, ang laki ng spaces. Medyo nakabuka. Ganito rin yung naging ano ko nung binili ko yung Wolverine. Ganyan din nangyari. Tapos ito pala, iba pa palang pisto. Parang nakakabit to Kasi dito nakaipit yung ano. Mapapansin nyo, ayan nakakabit lang sa kanyang chest. Kasi yung ating Batman na City Toys, ayan. Isang buo siya.
yung chest niya, ito, may nakadikit talaga sa dibdib niya. Actually, even the authentic, ganun din. Same with the Batman and Hash. Proceed na tayo dito sa kanyang lower up crunch. Sama natin yung the upper up crunch, then the lower up crunch. Side to side. The T-pose. Ayan. From V-pose to T-pose on the shoulders. Bicep swivels. The double jointed elbows. The wrist hinge, wrist peg. Ang ganda ng peg ngayon, sa totoo lang. Ayan o, mas madali na siyang tanggalin, mas madali rin siyang ikabit. Ang ganda ng pagkaka-molding print ngayon ng City Toys aside from previous figures nila. Sa totoo lang, ang ganda. Parang pinerfect nila yung pagkakagawa ng Superman Hash ngayon. So, check natin yung ibang paint application. Ito, mapapansin nyo medyo tabingi na. Ayan. Diba? Halata. Medyo nakaangat siya ng konti. Pero, bukod doon, wala pa naman ako nakikitang paint bleeding or maybe pag tumagal, gaya ng ibang City Toys figure ko, nagkakaroon ng bleed na dito, ng paint bleeding sa bandang part na to pag tumatama dun sa underwear. So, meron din tayong drag down. Ayan, sa kanyang thighs. The double jointed knees. Ayan, ganda, no? Mas maganda yung pagka-maximize ng joints siya ngayon, ha? Sa totoo lang. Lalo nang nag-i-improve ngayon si City Toys. Sa kanyang ankle rocker. And of course, the toe joints. Lagi itong matigas eh. Pag bagong unbox. And medyo pipilitin mo ng konti. Ganito lagi si City Toys. Matigas lagi yung toe joints. Pag bagong bukas. Parang nanikit kasi yung paint. Ayan. So overall, wala akong masasabi. Apakaganda talaga ng ginawa ni City Toys dito sa ating Superman Hash. Talagang champion eh. Wala akong makita. Ang ganda ng copy ko ngayon. Aside sa mga minimal, mapapansin mo na medyo labas ng konti yung pins. Ayan. Mga ganyan. Expect mo naman to sa mga bootleg or third parties eh. Pero overall, kung imamatch ko siya sa authentic na Superman Hash, syempre mas bulkier at mas taller yun ng konti lang. Napaka-minimal lang siguro ang difference. Pero overall, halos pares. Iisipin mo talagang authentic siya. Tapos medyo nag-improve yung molding, yung paint applications, yung pag-remove dito sa mga pegs. Actually, kahit di ko na siguro hindi na ako maglagay ng silicone shock oil. Okay eh. Even sa head niya, ayan oh. Easy to remove. Subukan natin maglagay. Napakadali rin ikabit. So wala siyang issue ngayon. So overall, I'll give this figure 9 out of 10. Napakaganda niya talaga. Sobrang champion tong ginawa ni City Toys ngayon. So let's proceed with the head comparison with other figures. So here's a side-by-side comparison with our City Toys Wolverine and of course the Batman Hash. Side by side with our Storm Arena Street Fighter Alpha 3 Sagat and Marvel Legends Beast Caliban Wave. Here's our NECA Uncharted Nathan Drake bootleg on the left and Nintendo figure Luigi. A height comparison with our Star Wars The Black Series, Phantom Menace, Darth Maul, and SH Figuarts Dragon Ball Daima Vegeta. Our Bandai HG Gundam RX-782 on the left, and on the right, Gong Studios Detective Conan. And lastly, on the left, our YOLO Park Voltus 5 Legacy, and on the right, the band Presto Grand Trista Monkey D. Luffy Gear 5th. And ayun lang, and thank you for watching, and let's have some action pose for our City Toys Superman Hash.